Ikaw ba ay pumirma sa likod ng birth certificate para Hindi po. Hindi. Hindi po. Okay. 8 years old na nakita mo. Ano ko lang po nito, hindi ko po maiuwi sa amin kasi po hindi po matanggap ng tatay ko na anak ko po yun. Hindi po sigurado po na akin po yun. Hindi ko po sa kanya pinagkakait yung bata. Yung maliit pa siya, may communication na sila. Imbis kaming dalawang mag-usap, mas paniniwalaan niya yung side niya. Willing daw po ba akong pumayag na ipa-DNA yung bata? Sabi ko naman po, opo. Kasi sabi ko, para matapos na po. Kailangan mo na ebidensya. Kailangan po na ebidensya. Kailangan mo ng matibay na pruweba. Baka po kasi pag doon, ipagdabo yan, sino ba yan, magano po. Napakahirap naman pong tanggapin ng bata yung ganun pong pangyayari. Ano po yung reason ninyo? Bakit po gusto ninyo na ipa-DNA po itong anak po na ni Sir Christopher? Kasi po, hindi naman po dito lumaki bata. Hindi ko po alam ang sitwasyon ng bata kung anong kanya. Kasi hindi naman po rito lumaki. Baka mamaya mga babae ho yung mga apo ko. 12 anyos na kapareho niyang kalalaki. Baka mamaya magkaroon ng isa pang problema. Lalong gagawa. Nakita niyo na po, tatay, ito pong apo ninyo. Hindi pa. Nilihim ko nga po sa kanya ng 11 years. Kaya po na bigla po siya nung sinabi ko na may anak po ako na sinusuportahan. Hindi rin po ba alam ni tatay iyon? Hindi na po alam tatay. Kumbaga sa may nangyari po sa kanila ng ex niya, kaya po nagdalawang isip po ako na baka sakaling di sa akin yung batang pinagdadala niya. Kumbaga pinagsabi po kami nung dati ko pong kalibin na anak. Sinusuportahan niyo pa rin po siya palagi. Apo, hindi po alam ng tatay ko na sinusuportahan ko po yung bata. Kasi po naawa po ako sa kanya pag nahihinto po yung pag-aaral. Nag-ano po sa akin na wala po akong baon. 8 years po uli kami magkita. Ngayon, hindi na po uli kami nakikita. Hanggang chat na lang po kami. Video call, tawag, di na po kami nakapag-uusap. Sa chat lang po. Ang nararamdaman ko po yung awa, yung konsyensya. Panghinayang po yun po na nararamdaman ko sa bata. Parang ganun po. Tatay, alam niyo po na merong mga karelasyon po ito pong anak ninyo? Hindi po. Wala po akong alam sa mga anak ko. Ang sabihin na lang po sa akin, ito na lang pong huli. Hiniling niyo na rin po ba na magkapamilya siya? Sinasabi ko sa kanya ho yun na may edad na ho siya. Alam mo na ang balak mag-asawa. Kaya yun lang ang sinabi ko sa kanya. Kung ito pong anak ni Sir Christopher nga po na sinasabi, napatunayan po na kanya talaga, ano po ang desisyon ninyo? Tatanggapin po. Alang-alang po sa anak. Bala ko pong ipasyal dito, ma'am. Saka kung sakali, ma'am. Ako na po yung magpaparal sa kanya para nakakasama ko po siya. Kung papayag po ito po kasing tatay ko na ito, ayaw pong pumayag, hindi po niya matanggap. Baka daw po kung ano gawin ng bata dito kasi doon nga daw po siya lumaki. Sabi ko naman po sa kanya, hindi naman po tayo ganun yun kasi masipag mag-aral yun. Kumbaga ramdam ko po sa bata na yun na may may pangarap sa buhay. Kasi po lagi po siyang honor po sa klase. At tapon po siya. Lagi po niya sinesend sa akin yung mga grade niya. Ito po yung grade ko. Puro nakakatawa naman ako yung anak ko. Puro line of 9, ganun. Nagtataekwondo pa nga po yun, ma'am. Wala po ba kayong ibang plano po, if ever, na si tatay ay hindi pumayag? Bala ko po, ma'am, pagka hindi po si tatay pumayag, magbubukod na lang po kami na Kailangan maghiwalay kami ng tatay ko para lang saan. Kung meron na pong DNA test result, makakapag-decide na rin siguro si tatay. Ano po? Opo, yung ganun nga po, ma'am. Ang masasabi ko lang po sa kanya, disiplinahin niyang mabuti anak na. Yun lang po. Partner po na clinic ng aming pong programa, ang ECDNA, ay magpapa-schedule po tayo para po sa inyong pagkuha po ng sample sa inyo, and at the same time may mga requirements po na kailangan nating asikasuhin, so need po nating i-comply muna iyon bago po tayo magkaroon ng schedule. Ano po ang mensahe nyo tuon po sa inyong ex, sa nanay po ng anak ninyo? Ito na yung hinihintay ko na resulta na sana magkaroon ng kasagutan yung aking para maipasyal ko malang yung si Randolph dito sa Bulacan. Yan, para matanggap ng tatay ko yung anak ko. Kung akin o hindi, maging klaro. Nang wala yung agam-agam. Sige po, maraming salamat po Sir Christopher and Tatay Roberto.